Amo, ang pagkakakilalan mo ay Han Sheng, Pei Jewelry Group, ang kalihim ng CEO. 6 na lot ang nasa subasta ngayon. Ang pamilyang Feng ay ang kwintas na diamante na Wheel of Fate. Ito ay lot 5. Hinahanap namin ito ng 10 taon. Sana ang kwintas ay naglalaman ng mga bakas ng pagbagsak ng pamilyang Feng. Hongwei, ang pakasalan ka sa buhay na ito ay ang pinakamalaking kagalakan ko. Shuwen, ang pagkakaroon mo sa tabi ko ay nagbibigay saysay sa buhay. Sa buhay na ito, ang pagkikita ko sa Ginoo at Ginang, tungtsing dito ay isang karangalan. Mag-ingat. Di. Susunod, ito na ang ikalimang lot ngayong gabi, ang Wheel of Fate. Ngayon kwintas na ito ay ginawa ng mga kilalang alagaheng alahero. Panimulang bid ay 50 million. 60 million. 60 million. 70 million. 200 million. 200 million. May mas mataas pa ba? Sold, binabati natin ang ginong ito. Natapos na ang misyon. Amo, maaari na tayong umalis. Ang huling lot ng subastang ito. Naku, amo, ang tagapagmana ng pamilyang Si Yao. 2 buwan nang bumagsak ang pamilyang Si. Nagpakamatay si G. Si, nabaliw si Ginang Si. Naglaho ang tagapagmana. Ngayon ay lumitaw siya rito. Maaaring ang pamilyang Si ay sangkot sa pagbagsak ng pamilyang Feng. Amo, ngayon pala ang ikauten kaarawan ni Si Yao. Panimulang bid ay 50 million. 100 million. 100 million. 110 million. 200 million. 200 million. Amo, seryoso ka? Maaaring siya ay anak ng iyong kaaway. Hindi mo ba nakikita ang pagkakatulad ng dalawang pamilya? Parehong nasira ng masasamang pamumuhunan. Mga pamilyang patay o sira, baka siya ay may mahahalagang bakas. 210 million. 300 million. May tataas pa ba? Sold, binabati natin ang ginong ito. Pakawalan mo ako. Pumayag ako sa anumang kondisyon. Ikaw ay lubos na nasa ilalim ng aking kapangyarihan ngayon. Miss C. Kilala mo ako? Kilala mo ako? Sino ka ba talaga? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Alamin mo lang ito, gumastos ako ng 300 million. 300 million? Babayaran kita. Paano mo ako babayaran? Ang pamilyang C ay nalugi 2 buwan na ang nakalipas. Narito ka sa isang auction house. Hindi ba iyon nagpapatunay ng isang bagay? Ipinagpapalit ka nila para bayaran ang mga utang. Miss C, nakapatay ka na ba ng sino man? Ang spot na ito ay hindi nakakapatay. Ang spot na ito ay maaaring gumana pero masyado kang mahina. Dito, ang pinakamahinang bahagi ng katawan, isang tiyak na tama tapos na. Kinomali ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Miss C, huwag mong subukan ang pasensya ng isang lalaki. Patuloy kang magpumiglas ng ganito at baka mawalan ako ng kontrol at masaktan ka. Amo, bata pa ako dito. Para sa disente, kailangan kong ilayo ang tenga ko. Makipaglaro ka, lumaban ka lang, sumigaw ka lang. Bitiwan mo, pakawalan mo ako. Lumayo ka, wag mo akong hawakan, pakawalan mo ako. Ginol, gaano katagal ko itong kailangang ipagpatuloy? 2 oras pa pagkatapos ng lahat. Ako ay pambihirang magaling.
Nagpunta sila sa sukdulan para pasayahin ang bawat kliyente. Walang daya na hindi sinubukan. Malakas ang lagay nila ng gamot sa tubig dito. Nagising ka na ba? Napakalamig. Isang gabing puno ng init at walang naiwan na marka? Ibig bang sabihin noon ay wala akong kakayahan? Ginoo. Salamat. Ngayong gabi hindi ka... At least nagpapasalamat ka. Kailangan kong hiramin ito. Wala na. Paalam na tuluyan. Kung sino ka man, salamat sa araw na ito. Walang utang na loob na maliit. Mr. Han, nawala ang iyong auction item. Ang mga babaeng pasaway ay maaring maging mahirap. Kailangan mo ba ng tulong namin para turuan siya ng leksyon? Isang mailap na kuting na nagpapakita ng mga kuko ay nagpapasaya sa mga bagay, hindi ba? Mr. Han, magsaya ka. Mukhang minamaliit ko ang kakayahan ni Miss C. Halika dito. Dinroga mo ako? Mr. Han, ang pagdroga sa iyo ay kasalanan ko. Pasensya na. Pero kung isa sa alang-alang na nakatayo ka pa, Kita mo, makikita nila ang daan ng wala ang tulong ko. Bawat pulgada ng lugar na ito ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ano ang nagpapaisip sa iyo na makatakas kang mag-isa? Mr. Han, alam kong may mga resources ka. Tulungan mo ako. Tigilan mo ang pag-ikot. Dahil ako'y mapagbigay, bibigyan kita ng di malilimutang regalo sa pagtanda. 3, 2, 1. Boss, handa na ang lahat. Mrs. C, handa ka na ba? Lumabas ka ng kotse. Masakit ba? Okay lang ako. Ginoong Han. Wala akong mapuntahan. Wala ring pera. Nakabook na ang flight. Aalis sa 1 oras. Ang pera mula sa auction kanina ay sasakupin ang mga utang ng pamilya C. Hindi na nila dapat habulin ka. Isipin mo na parang namatay ka sa sunog na yon. Ito ang 200,000 at ang iyong telepono. Sapat para sa 4 na taon ng buhay kolehiyo. Kalimutan mo lahat, magsimula ng bago. Bakit mo ako tinutulungan? Wala akong maibibigay. Kunin mo. Ihila ang slide. Itutok sa target. Pindutin ang gatilyo. Halika rito. Hayaan itong maging ang aking paghingi ng tawad sa isang bata. Ano? Umalis ka na.
Ginoong Han, ang iyong kabaitan ay hindi malilimutan. Kung sakaling kailangan mo ng kahit ano, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ito ay hindi laruan. Umalis ka. Siya ba iyon, anak ng manloloko? Narinig ko na tumalon ang tatay niya mula sa gusali ng C-Group sa panahon ng investigasyon. Ang mga balita ay nasa lahat ng dako. Pagpapakamatay dahil sa pagkakasala. Kaya pala napakayaman ng C-Group. Ang kanilang marangyang pamumuhay ay pinunduhan ng pagsasayang ng pinaghirapang pera ng mga tao. Talagang walang puso. Bilisan mo, sunugin lahat ng mga dokumentong ito. Dali! Bakit ang bagal ng computer na ito? Huwag na mag-delete. Wasakin na lang ang mga hard drive. Tigil! Ang C-Group ay kinasuhan ng ilegal na pangangalap ng pondo at pandaraya. Kami ay tinatakan ng lugar ayon sa utos ng korte. Sabi ko huwag gumalaw. Balitang biglaan, isang pagpapakamatay ang naganap sa C-Group ngayon. Nanay, binanggit ng balita ang gusali ng pamilya natin. Kinumpirma ng mga autoridad na ang namatay ay CEO ng C-Group si Ji Cheng. Nanay, gising! Nanay, Magsisimula na ang klase, tahimik lahat. Yaw, umupo ka na. Nakaupo ka rito dahil sa tadhana. Pahalagahan natin ang ugnayang ito. Huwag hayaang ang mga kamakailang pangyayari ay makaapekto sa ating pagkakaisa. Manatiling magalang. Wala si Professor Fan. Ako ang magtuturo ngayon. Lahat buksan ng mga aklat sa pahina. Final exams sa susunod na linggo. Mag-aral ng mabuti at maghangad ng magagandang marka. Tapos na ang klase. Yaw, natatapos na ang semestre. Magkaroon tayo ng class gathering pagkatapos nito. Sasama ka ba? Senior, salamat sa pagtulong mo kanina. Pero hindi ako makakadalo. Kailangan kong asikasuhin ang isang bagay. Ang mga pagtitipon na ito ay bihirang pagkakataon. Ikaw, Senior, alam mo ang kalagayan ng nanay ko. Kailangan ko siyang alagaan. paano kung samahan kita? Tingnan ng nanay mo, ang isang batang babae ay hindi dapat pasanin ito ng mag-isa. Hayaan mo akong... Hindi na kailangan, Senior. Kaya ko nang mag-isa. Yaw. Ate, nandito ang kaibigan ko para makita ako. Kailangan ko nang umalis. Yaw. Sa tingin mo ba si Kuya Jang ay may gusto sa'yo? Inimbita ka niya ng maraming beses ngayong semestre. Mayaman siya at gwapo. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Wala ako sa mood para dito ngayon. Matapos ang nangyari, tumalon ang tatay ko at namatay. Na-stroke si nanay at nabaliw. Lahat ay nagsasabing sangkot siya sa ilegal na pangangalap ng pondo at pandaraya. Ang gusto ko lang ngayon ay malaman ang katotohanan at linisin ang kanyang pangalan. Saka nga pala, nakausap mo ba si Gang Joe? Oo, sinabi ko sa kanya na nasaktan ng binti ko. Ang klase bukas ng hapon. Ikaw ang magtuturo kay Sian. Yao, alam kong may guilt ka. Pero kung mayroon talagang isang tao na kumokontrol sa likod nito, ang isang estudyante sa kolehiyo na nag-iisa ay walang pag-asa. Huwag kang mag-alala, Weiwei. Si Ji Joe ay inaresto ng pulisya. Si Jing Joe na lang at ang kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki ang natira. Walang panganib. Sige, lumapit ka sa akin kung may mangyari. Tara na. Ibigay mo sa akin ang mga susi. Amo, bumalik ka pagkatapos ng 2 taon. Siguradong na-miss ka ni Yang Liu. Ang Sun City Casino ay naghihintay sa iyong pamumuno. Hindi pa, may personal muna akong bagay. Hindi ko sinara ang pinto. Hihintayin kita sa ibaba.
May tumawag ba sa akin? May sumusubok na patayin si Xiao. Amo, ang personal na bagay na binanggit mo ay para makipagkita sa iyong syota? May tattoo na hugis mata sa braso niya. Baka simbolo ito ng ilang organisasyon. Alamin mo yan. Gagawin ko. Magandang araw, Mrs. Joe. At ikaw ay? Ako si Yao Zhenzhen, kaibigan ni Weiwei. Siya na-sprain ang bukong-bukong at hindi makarating, kaya ako ang pumalit sa kanya para magturo kay si Ann. Tuloy po kayo, naabisuan na ako ni Weiwei. Si Ann, ito si Miss Yao. Kumusta, binibining Yao? Ikinagagalak kitang makilala si Ann. Miss Yao, gamitin po ninyo ang kwarto ni Sian. May isa pang bisita na darating. Naunawaan ko. Sige, mauna na kayo. Mr. Han, dito po. Si Ann, simulan mo ang mga pagsusulit na ito habang lumalabas ako. Kailangan kong pumunta sa banyo. Sige po, Miss Yao. Mauna na kayo, Mr. Han. Ang figura na iyon ay mukhang kakaibang pamilyar. Mr. Han, may problema ba? Wala. Ang Pay Group ay lubhang interesado sa pagkuha ng Stellar Tiar na ibinebenta ninyo. Tinitiyak namin na ang alok ay magiging katangi-tangi. Mr. Han, sige ituloy. Hindi sigurado kung ang mga Joe ay may anumang pahiwatig. Maghanap muna ng maigi. Madam, ang batong hiyas ay tunay. Ang Stellar Tiar ay kabilang sa mga pinakamagandang alahas sa mundo. Napakabihira. Maaari bang itanong kung bakit ninyo ibinebenta ang gayong kayamanan? Ito. Nagmatapang ako. Pwede bang gamitin ang banyo? Sige, huwag kayong mahiya. Ang pag-aaralan ng Joe may nakatagong silid. Siyempre sangkot si Mr. Joe. Ginoong Han, nakahanap ka ng banyo? Mrs. Joe, darating na. Yung lalaking Han, sino siya? Bakit niya iniimbestigahan ang mga Joe? Ma'am, ito ay 200 milyon, gaya ng napagkasunduan natin. Salamat sa pagdating, Mr. Han. Miss Yao, natapos ko na lahat ng problema. Huwag na lang, susubukan ko ulit mamaya. May tao ba sa taas? Ang anak ko at ang tutor niya ay nasa taas. Tapos na ang deal. Sige, aalis na ako. Ang business card ko. Kontakin mo ako anumang oras para sa anumang pangangailangan. Hindi lang para sa mga transaksyon ng alahas. Amo, kumusta ang nangyari? Ang pamilya Joe ay kaduda-duda. Ang study ay may lihim na silid. Alam kong kakayanin mo ito, walang sorpresa. At sa aking paghahanap sa study, ito ay winasak. May ibang partido na nag-iimbestiga rin, alamin, tumutok sa tutor, apelyidong Yao.
nasaklaw na. Ay amo, nag-assign si King ng bagong trabaho. Target si Fu Baorong, pinaghihinalaan ng asawa ang pandaraya paglilipat ng asset. Gusto niyang i-check ang phone niya, na send na sa iyo ang files. Ang cover mo ngayon ay may-ari ng Sun City Casino, si Tang Qisheng. Ginong Fu, nandit na ang babae mo. Pamong, natuntun namin si Binibini Yao na binanggit mo. Yao Weiwei ang pangalan niya. Pero hindi siya pumunta sa bahay ng Joe ngayon. Pero may isang bagay na maaaring interesado ka. Si Yao Weiwei ay malapit na kaibigan ni si Yao. Mabuti. Lumapit ka. Ginoong Fu. Ako si Jen. Jen, ang sigla mo. Halika. Kunin mo ang mga pahiwatig. Salamat, Ginoong Fu. Halika, panoorin mo ako gamit ang tasang pangdado. Mauna ka, Ginoong Tang. Ginoong Tang, ngayong dumating na ang aking swerteng anting-anting. Hayaan siyang magbukas ng ikot na ito. Ano sa palagay mo? Ginoong Fu, hindi ko alam kung paano. Kung matalo tayo, huwag mo akong sisihin. Maliitin mo ba ako? Buksan mo nang may kumpiyansa. Teka. Sabi nila si Ginoong Tang ay may walang kapantay kasanayan sa pag-alog ng dado. Baguhin natin ang mga patakaran ngayon. Makikipagpaligsahan tayo para sa pinakamaliit na tira, hindi ang pinakamalaki. Ano sa tingin mo? Tatlong isa. Talo ka. Haligi ng isa. Siya iyon? Ginoong Fu, mukhang ang babaeng ito ngayon ay hindi pala ang swerte mo. Siya ay talagang para sa swerte ni Ginoong Tang. Ang magdalang swerte kay Ginoong Tang ay aming pribilehiyo. Kung gusto ni Ginoong Tang si Jen, ipapasama namin siya sa iyo ngayong gabi. Dahil ito ay mabait na alok ni Ginoong Fu, maluwag kong tatanggapin. Wala pa akong narinig na si Ginoong Tang ay nagpakita ng interes sa mga babae dati. Sino ang mag-aakala magugustuhan mo ang ganitong uri? Sige, ang kumapit sa isang tulad ng katayuan ni Ginoong Tang. Ang mga ninuno mo ay tiyak na nakangiti sa kanilang libingan. Halika. Ginoong Tang, kailangan kong gumamit ng banyo. Sige. Jen, hindi inaasahan na ang tagapagmana ng pamilyang Si ay may ganitong nakatagong bahagi. Tingnan mo kung sino ang nagsasalita. Tatawagin ba kitang Ginoong Han o Ginoong Tang? Xiao, ang perang ibinigay ko sa iyo ay sapat na para sa buong buhay universidad mo. Ganito ka ba kadesperado sa pera? Ibinibenta mo ang iyong sarili para sa pera? Ganito mo ba ako nakikita? Sa iyong paningin? Oo. Ako ay walang pera at ipinanganak sa karangyaan. Hindi ako mabubuhay na parang dukha. Kaya nandito ako nagpapababa ng aking sarili. Wala kang pakialam. Umalis ka. Xiao, sobra na ba ang pagiging maluwag ko sa iyo? Na sa tingin mo ako ay madaling utuin? Kung ibinibili mo ang iyong sarili, bakit hindi sa akin ibenta? Ano ang sinabi mo? Ano ang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Anong ginagawa mo? Jen. Sandali lang. Hayaan mong ipaliwanag ko. Gusto ko siya sa atin ang pagkamatay ng tatay ko.
Nagpakamatay ang tatay mo. Matagal nang isinara ng pulisya ang kaso. Hindi ako naniniwala. Nakilala mo agad ako. Dapat alam mo kung ano ang nangyari sa pamilya C. Magdamag. Bumagsak ang pamilya, naubos ang pondo, naloko ang isip ng nanay. Hindi ko matanggap na ito ay normal na tunggalian sa negosyo. May nag-target sa aming pamilya. Pinaghihinalaan mo si Fu Baorong? Hindi sigurado? Pero nakita ko siya na nag-uusap ng mga deal kasama si tatay. May naramdaman na mali. Tiyak na sangkot siya. Ito ay hindi laro para sa isang batang tulad mo. Matanda na ako ngayon. Hindi napigilan ng mga magulang mo. Ano ang magagawa ng isang walang kapangyarihang babaeng tulad mo? Naiintindihan mo ba kung gaano ito delikado? Hanggat. Humihinga ako. Hahanapin ko ang katotohanan. Tigilan mo ang pagpupumiglas. Pakiramdam ko. May mali. Ang init. Ano ang kinain mo kanina? Binigyan nila ako ng inumin. Inumin mo ito. Ano iyon? Tigilan mo ang pagtatanong, inumin o hindi. Maghanap na lang ako ng iba. Iinumin ko. Isang inumin lang naman. Hindi naman siguro ganoon kasama. Kumalma ka. Feng Li, hindi ko inakala na may istorbo ka ng isang baguhan. Ang lamig. Matino ka na ba? Isa para sa iyo, isa para sa akin. Pantay na tayo ngayon. Iyan ang kailangan para maging pantay. Paano ka rin nasaktan? Ikaw na walang utang na loob para sa iyo lahat ito. Wala kang pakialam. Kaya sino ka ba talaga? Bakit ka dito ngayong gabi? Ako ay kasama ng isang kompanya ng seguridad, punong opisyal ng seguridad. Ang amo ng sugalan. Kinuha ako para mga siwa ng ilang bagay. Punong opisyal ng seguridad? Pwede ba akong umarkila sa iyo para imbestigahan ang pagkamatay ng tatay ko? Pwede ba kitang upahan? Lahat ng sinabi ko sa iyo ngayong araw walang kabuluhan? Kahit na ang kaso ng pamilya C ay kahina-hinala, hindi mo lugar bilang isang batang babae na mag-imbestiga. Hindi mo ba pinahahalagahan ang buhay mo? Hindi ba sapat ang aral ngayong araw? Wala naman akong mawawala. Ang katotohanan lang ang hinahanap ko. Gusto kong malaman ang katotohanan kahit mamatay ako. Mali ang akala ko sa iyo pagkatapos ng lahat. Ang tapang mo talaga, ha? Salamat naman sa araw na ito. Tandaan mo ito. Hindi kita maililigtas sa bawat pagkakataon. Amo, lagi mo siyang inililigtas. Hindi ito ang dati mong ugali. At ang tagapagmana ng pamilyang C ay hindi isang inosenteng kordero. Naglakas loob pa siyang magtapon ng tubig sa iyo. Hayaan mo na siyang umakyat muna ng kaunti. At ang sinasabi mong mula sa isang kumpanya ng seguridad, sa totoo kami ay ang nangungunang ahensya ng seguridad sa mundo. Blackwater, tama? Si King ay semi-retired na ngayon. Sa technical, ikaw ang pangalawa pero epektibong nagpapatakbo ng Blackwater. Pagsisinungaling sa babaeng iyon ay hindi maganda. Masyadong madaldal mo ngayon. Nasaan si Yang Liu?
Mananatili ako kay Lee ngayong gabi. Maaari ka nang umalis. Desperado na ba ang Sun City Casino? Pagkatapos kong umalis ng 6 na buwan, bumaling ka sa pangangalakal ng katawan? Perang mula sa mga sugarol ay hindi sapat? Lee, may ilang kliyente na may tiyak na kahilingan. Hindi kayang tanggihan ng Sun City Casino ang mga iyon. Kung hindi gagawin ng Sun City Casino, ako ang haharap. Utos iyan ni King. Ginagamit mo si King laban sa akin? Hindi, Lee. Alam mo naman. Sabihin mo lang at ako'y iyo. Anumang negosyong may kinalaman sa akin, hinding-hindi ko papahintulutan ang ganyang operasyon. Malinaw ba ang sinasabi ko? Kung ano ang sabi mo, Lumabas ka. Amo. Bakit hindi na lang sumama kay Yang Liu? Pwede kayong dalawa maging magkasosyo sa krimen at sakupin ang Sun City Casino. Ang mga taong mababaw ang utak ay hindi dapat magsalita ng basta-basta. Tigilan mo ang sobrang pag-iisip ng kalokohang ito. Kumusta naman si Fu Baorong? Huwag kang mag-alala, nag-install ako ng programa sa kanyang telepono. Maaari nating subaybayan bawat mensaheng ipinapadala niya, bawat tawag na ginagawa niya, at bantayan ng real-time. Pero heto ang bagay, masyadong malinis ang kanyang telepono. Halatang kahina-hinala. Ipaliwanag. Inupahan tayo ng kanyang asawa para imbestigahan ang kanyang mga relasyon at money laundering. Pero ang kanyang telepono ay walang bakas ng mga babae o mga relasyon kahit isa man malaswang larawan. Sa totoo lang, ganap itong walang laman. Walang kasaysayan ng chat, walang tala ng tawag, wala talaga. Si Fu Baorong ay kahina-hinala. Nakita siya ni Xiao na nakikipagkita kay si Jicheng ng lihim, labis na kahina-hinala. May kinalaman siya sa kaso ng mga Si, maaaring maging sa kaso ng pamilya Feng, manatiling mapagmatsyag, patuloy na maghukay. Amo. Ang telepono ni Fu Baorong ay nakatanggap lang ng mensahe. Na-intercept ko ito. Kumusta, mahal? Sa makalawa, may kailangan akong asikasuhin na negosyo. Oh. Ang aking leader ay pinapunta ako sa No. 4 Wutong Avenue para makipag-ayos. Hey, maganda. Ito ay isang pajama party. Hindi sapat ang init. Bawal pumasok. May gunting ka ba? Ngayon ano? Pasensya na, hindi pa rin sapat. Masaya ka na ba? Tuloy ka. Diyos ko. Si Miss C ay binabagabag tayo. Amo. Nandito ba siya para sa iyo? Bantayan mo siya. hindi mo pa akong nginitian ng ganyan. Sino ang babaeng ito? Makinig kayo, ang mundong ito ay may iba't ibang uri ng tao. May nagbabayad ng malaki para maging puta. Jen, sabihin mo na. Tandaan mo nung pumunta ako sa Sun City Casino para sa isang VIP client? Isang babae ang pumigil sa akin at binigyan ako ng 10,000 yuan. Sinabihan niya akong umalis at pumalit siya. Baliw, di ba? Pero hey, libreng 10k para sa akin. Ano ang sinabi mo? Ikaw si Jen. Oh, at ikaw ay... Ikaw si Jen. Oh. At ikaw? Mr. Fu. Ako si Jen. Jen. Ang kapal ng mukha niya, niloko ako. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Mawalang galang na! Anong problema? Wala lang.
Huwag kang mag-alala. Tungkol naman sa lalaking ito na si Tang, inimbestigahan na namin siya. Walang kaalam-alam pero maraming pera. Siya ang susunod nating unang pagpipilian para sa agent. Si Ji Cheng biglang umatras. Nagdala ng malaking pagkalugi sa grupo. Kung may mangyari pang mali, alam mo kung ano ang mangyayari. Si Mr. Jiang iyon. At saka, kamakailan lang may babaeng lumalapit sa akin. Nag-aalala ako. Baka may magkamali. Sino? Sino yan? Sino? Sino yan? Pusa lang. Maling alarma. Mapapahamak ka balang araw dahil sa mga babae. Alam ko ang nangyayari. Magtago muna. Hintayin ang susunod kong kontak. Naintindihan. Iabot mo ang aking pagbati kay Ji Jiang. Amo. Nakalantad na siya. Patayin siya. Gawin itong malinis. Oh. Si Yao. Hindi ako nagulat na makita ka rito. Ito na ang ika-4 na beses na nailigtas kita. Ikatlo, sa totoo lang. Bakit ka nandito? Ako dapat ang magtanong niyan. Paano mo nalaman, Fu Baorong, na narito siya? Nagtanim ako ng wiretap sa kanya. Pero hindi ko alam kung kailan siya darating. Kaya naghihintay ako rito buong araw. Wiretap? Ano ang ginagawa mo? Lee, Hindi masama. Nagdala ka rin ng kutsilyo. Matalino. bumalik si Joker. Isuot mo. Mula ngayon, lumapit ka sa akin at huwag kang gumala. Bitawan mo, pakawalan mo ako. Sino kayo? Alam mo ba kung sino ako? Ang tapang mo para kidnapin ako? Mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Kung hindi ka namin iniligtas ngayon, nasaan ka na sana sa hukay ngayon? Huwag mong isipin na tanga ako. Ang mga goons na yon halatang ikaw ang nagpadala. Tigilan mo ako sa pagsisinungaling. Sino? Gumalaw. Gamitin mo yung utak na kasinlaki ng money para mag-isip ng mabuti. Isang saglit sasabihin mo sa kanya may babaeng nag-iimbestiga sa iyo, sa susunod na saglit hinahabol ka na. Masyadong maginhawa, hindi ba? Ito ay pagtatangkang pagpatay at pagtatakip. Inispiyahan mo ako at sinundan mo ako. Alam ko nakaduda-duda ka. 2 pagpipilian. Una, sabihin mo sa amin kung sino sila. Pangalawa, ibabalik ka namin sa kanila. Medyo manipis na ang pasensya ko. 5 segundo. 5 4 3 2 Teka, sasabihin ko. Pero, may kondisyon ako. Walang nakikipag-usap sa akin, Joker. Gusto ko lang mabuhay. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Hindi ba yun sapat? Sa ilalim ng mundo, sila ay tinatawag siyang Mr. Jiang. Marahil ang apelyido niya ay Jiang, ang tunay niyang pangalan. Talagang hindi ko alam. Sinusubukan mo ang pasensya ko. Tapat ako! Palagi siyang nagsusuot ng maskara sa mga pagpupulong. Siya ang unang nakikipag-ugnayan sa akin. Hindi ko siya maabot. May isang matandang Mr. Jiang na nagretiro ng mga taon na ang nakalipas. Nang pumasok ako sa linyang ito, nasa lugar na siya. Ano ang operasyon nila at ano ang posisyon mo? Nagre-recruit ako ng mga sakim, mayaman at madaling maniwala na target perpektong mga tau-tauhan. Tinatawag nila sila na mga ahente.
Tagapamagitan lang ako. Hindi nila ibinabahagi ang mga detalye sa akin. At hindi ako nagtatanong. Masyadong mapanganib. Kaya, ang susunod mong biktima ay isang lalaking apelidong Tang? Oo. Ang may-ari ng Sun City Casino, Tang Qisheng. Sinasabi mong mayaman sa kim at hangal. Oh. Sinundan ko siya ng ilang buwan. Ang Sun City Casino ay nalulugi. Pero patuloy ang daloy ng pera na kahina-hinalang pare-pareho. Si Tang Qisheng ay nananatiling mababa ang profile. Sa tuwing siya ay lumalabas, ang pinansyal ng Sun City Casino ay lumalalim ang krisis. Paano? Namatay si Chicheng? Siya ay ang nakaraang ahente. Iyan lang ang masasabi ko sa iyo. Ang pamilyang Feng sa lungsod ng Jiang. Ano ang alam mo? Ang pamilyang Feng. Anong pamilyang Feng? Wala akong alam. Nag-start lang akong magtrabaho kasama si Mr. Zhang 2 taon na ang nakalipas. Nasabi ko na sa iyo ang lahat na dapat kong malaman. Nangako ka na garantisahin ang aking kaligtasan. Kaya mong kumain ng kung ano-anong pagkain, pero huwag kang magkalat. Sinong nagsabi ng pagprotekta sa iyo? Paano mo masisira ang iyong salita? Ano ang gagawin mo sa kanya? Mga basura tulad ni Fu Baorong pumapatay, nagnanakaw. Namimilit, ginagawa ang lahat ng masama. Dahil nasa kamay ko siya, uunahin kong putulin ang kanyang mga litid ng Achilles, hiwain ang kanyang mga litid sa pulso, balatan siya ng buhay, tapos itapon siya sa mga pating. Hindi ako vigilante, ibibigay namin siya sa pulis. Ano ba ang iniisip mo? Narinig mo siya, alam kong may. Mali sa kaso ng aking ama. Ako. Si Yao. Alam mo kung gaano kakomplikado ang kaso ng pamilyang Si, dapat mong iwan sa mga profesional at itigil ang pagiging detective. Pero kakastart ko lang makatuklas ng lead tungkol sa gang. Hindi ako maaaring sumuko ngayon. Mrs. C, exposed ka na. Naiintindihan mo ba kung gaano ito mapanganib? Gusto ko. Kunin ka para imbestigahan ang kaso ng aking pamilya. Kunin ako. Anong pondo ang meron ka? Hindi ako mura. Ang aking kinabukasan? Ang aking buong buhay. Lahat ng meron ako. O kung gusto mo, kunin mo na lang ang buhay ko. Miss C, wala kaming oras para sa iyong mga larong pambata. Umalis ka na. Paano ka nagdesisyon na ibenta ang villa na ito? Ginoong Han, alam kong magaling ka. Ang villa na ito, ireregalo ko ito sa'yo. Ano ang gusto mo kapalit? Dalhin mo ako at ang aking anak sa labas ng bansa ng ligtas. Ako ay isang sekretarya lamang sa isang kumpanya ng alahas. Mali ka ng tao. Ginoong Han, huwag na tayong maglaro. 3 taon na ang nakalilipas sa isang eksibisyon ng alahas. Nakita ko ang Pei Jewelry Group tunay na sekretarya. Han Sheng. Kaya hindi ikaw si Han Sheng. Lumapit ka sa akin, may iba kang motibo. Ginang Joe, ikaw ay talagang isang sorpresa. Hindi ako magtatanong ng mga detalye. Kamakailan sinusundan ako. Ang kaso ng pamilyang Si ay nasangkot ang aking asawa. Kung mananatili tayo sa bansa, malalagay tayo sa panganib. Gaano karami ang alam mo tungkol sa kaso ng Si? Wala akong alam. Nanay, kailangan ko ng banyo. Ipaubaya mo kami sandali. Paumanhin sa pagpapahintay sa iyo. Ginang Joe, tinatanggap ko ang iyong mga kondisyon. Bibilhin ko ang villa sa presyong pamilihan bilang seguridad para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Ngunit, mayroon akong kondisyon. Amo, bakit gising ka pa? Naghihintay.
Uy, Wei. Kailan tayo magtuturo kay Sian sa susunod? Yao, sabi ni Mrs. Joe, nalilipat sila sa ibang bansa. Wala nang mga sesyon ng pagtuturo. Ano? Ngayong gabi, ang huling pagkakataon ko. Binabaliwala mo ang landas ng langit. Binabagyo mo ang pintuan ng ilalim. Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadyang makapasok dito. Naligaw ako. Ikaw? Binili mo ang bilan ng Joe? Noong araw na iyon, binanggit ni Mrs. Joe ang isang mahalagang bisita. Ikaw yon? Kung takot ka sa mga multo, bakit ka pumapasok sa gabi? Nakabukas ang pinto, pero umakyat ka pa. Ang walang ingat. Iniimbestigahan mo sina Fu Baorong at pamilya Joe? Bakit? Ang kumpanya ko. Nakatanggap ng kahilingan mula sa asawa ni Fu Baorong na imbestigahan. Kung may kinalaman siya kay Mrs. Joe, kaya ako nandito at nakilala kita. Isang malaking pagkakataon. So may sinabi ba si Mrs. Joe bago siya umalis? Sabi niya, pagkakamali lang daw lahat, siya at si Fu Baorong walang koneksyon. Bakit siya umalis ng bansa? Dahil nasa bilangguan ng asawa niya, ang manatili rito ay nangangahulugang pagtitiis ng insulto. Para protektahan ang kinabukasan ng anak nila, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at lumipat sa ibang bansa. Dahil ang kaso ni Mrs. Joe ay sarado na. Bakit mo binili ang bahay na ito? Si Yao. Ito ba ay isang interogasyon? Ako, hindi yun ang ibig kong sabihin. Kakabalik ko lang. At kailangan ko ng matutuluyan. Nagkataon lang na ibenta ito ng mura kaya tumulong ako. May problema ka ba doon? Wala talaga. Kung meron ka pang ibang tanong, magtanong ka lang. Sasagutin ko ng tapat. Ano ang tunay mong pangalan? Kay Lee. Tawagin mo na lang ako Lee. Pero ang mga kaso ng pamilya Fu at Joe ay patay na. Magkakaroon ba tayo ng kinabukasan? Gusto mo akong upahan para imbestigahan ang kaso ng pamilya mo. Ikaw, pumayag ka. Pero wala akong may alok sa iyo. Tutulungan kita? Pero dapat kang pumayag sa isang kondisyon. Manatiling malapit sa akin. At huwag kang lumayo. Sangayon? Nasa impyerno na ako. Pero poprotektahan kita sa mundong ito palagi. Kaya pala hinihintay mo ang kunehong ito. Leo, bakit ka nandito? Lee, bakit hindi ka nalang manatili sa Sun City Casino? Ang iyong silid ay naka-reserve pa rin. Nililinis araw-araw tulad ng ipinangako. Ayaw kong pinagmamasdan. Hindi totoo yan. Lee, Bakit siya nandito? Nakasuot ng iyong damit? ako. Kinuha ko ang kaso niya. Iniimbestigahan ang pamilyang C. Halika dito. Marunong ka bang magtali ng kurbata? Hindi naman. Alam mo, hindi ako mura. Dahil wala kang pera, ikaw ang bahala sa aking pang-araw-araw na pangangailangan. Subukan mo. Sige. Ito ay purong negosyo. Naiintindihan. Gagawin ko ang aking makakaya.
Tara na. Oras na para sa paaralan. Kawawang Liu na iwan na walang-wala. May lakas ng loob ka na hamunin ng amo? Ano? Interesado? Hindi pa ako nakakita ng ganito? Eto, ipapakita ko sa'yo. Tandaan, ituon ang iyong paningin. Panatilihing matatag ang iyong tindig, pagkatapos hilahin ang gatilyo. Kumusta ang ginawa ko? Natamaan ko ba? Sadyang hindi tumama. Subukan muli. Wow! Natamaan ko ang bullseye. Huwag kalimutan. Huwag itutok ang iyong baril sa iyong mga kasama. Kasalanan ko? Hindi na ako magtutok ng armas sa'yo muli. Uuna na ako. Earpiece. Kumusta? Ako si Siyaw. Ito ang aking unang pagpapakilala sa sarili. Tawagin mo akong Joker. Kaya, Joker ay hindi mo tunay na pangalan, tama? Maliwanag na hindi. Lahat kami ay gumagamit ng codename sa trabaho. Ang boss namin ay si King. Ang codename ni Lee ay King? Siyempre hindi, si King ang orihinal na leader. Si Lee ang pangalawa sa command, pero si King ay muntik nang magretiro mga taon na ang nakalipas. Ngayon tinatawag namin si Lee na aming leader. Ang dati mong leader ay si King, ikaw ay Joker, kaya si Lee ay... Queen? Tama, pero huwag mo siyang tawagin ng direkta sa codename na yon. Magagalit siya. Makinig Gayaw. Kahit na si Lee ay kumikilos ng marangal at tama, huwag kang mangahas na mahulog sa kanya. Sino ang nagturo sa'yo na sabihin iyon? Nag-uusap kayo dalawa? Ang sweet ni Joker. Huwag mong isipin na magkagusto sa kanya. Bakit mo nasabi iyon? Ang pila ng mga humahabol sa amo ko ay umaabot hanggang Paris. Kahit may tiket para sa pila ng pag-ibig, baka hindi ka natawagin. Ah, ganoon ba? Yung babae kaninang umaga. Ano ang relasyon niya kay Lee? Ah, siya? Si Yang Liu yon, ang amo ng Sun City Casino? May gusto siya kay Lee. Siya ay maganda at mayaman. Ano bang kaya kong i-compete? Gabi na. Babalik na ako para magpahinga. Iniiwasan mo ako? Amo. May lead na tayo sa Wheel of Fate. Amo, tama ka. Ang iyong mga magulang talagang nag-iwan ng mga clue sa necklace. Ang necklace ay may 31.2 gunong 235 at 121 type palo 53 na nakaukit. Coordinates. Eksakto.
Pagkatapos i-cross-check, ang mga numerong ito ay tumutugma sa latitude at longitude na nagmamarka isang pribadong vault. Ang iyong mga magulang malamang ay nag-imbak ng isang bagay na importante doon. Paano natin ma-access? Kailangan ng fingerprint at isang susi. Pagkatapos ng insidente ng pamilyang Feng, ang iyong mga magulang nag-liquidate ng mga ari-arian para bayaran ang mga utang. Ang vault na ito ay malamang na binuksan sa pangalan ng isang proxy. Kailangan nating hanapin ang taong iyon. At saka kailangan nating hanapin ang susi. Pagsamahin ito sa susi ng tagapangalaga, saka lang natin ito mabubuksan. Amo, subukan mong alalahanin kung ang iyong mga magulang ay nag-iwan ng ibang clue. Bago ang pagbagsak, ang huling tauhan ay ang driver na si Tong Ching. May anak siyang lalaki na si Tong Xiaowen. Siyasatin mo siya. Gagawin ko. Yao, okay ka ba? Ayos lang talaga. Tingnan mo, manika lang to. Wala yun. Nandito ako. Matulog ka sa kwarto ko ngayong gabi. Magpahinga ka ng maaga. May pag-uusapan kami ni Joker. Kung gayon, saan ka matutulog ngayong gabi? Ano? Gusto mong matulog sa akin? Siyempre hindi. Huwag kang mag-alala. Mananatili ako sa kwarto mo ngayong gabi. Susuriin ko lahat ng mabuti. Salamat. Magandang gabi. Magandang gabi. Joker. Ginoo. Kahapon lang kami lumipat. Wala pa akong panahon para i-install ang surveillance system. Pero malamang si Yang Liu yun. Tawagan ba natin si Yang Liu? Hindi na kailangan. Ginoo, papakawalan mo siya. Huwag mong sabihing may gusto ka sa kanya. Isaalang-alang ito bilang babala kay Xiao na ibinigay ng utak sa likod ng kaso ng pamilya Si. Ang isang magandang takot ay maaaring magturo sa kanya na manatili sa kanyang lugar. Hindi na siya magdudulot ng problema nun. Tungkol kay Yang Liu, alisin siya sa Sun City Casino at ibalik siya sa King. Amo, kailangan kong paalalahanan ka. Gusto ka ng King na pumalit sa Blackwater. Ikaw at si Xiao ay hindi magkatugma. Hindi papayag ang King sa relasyong ito. Joker, kapag siya ay naririto, ako'y nakakaramdam na nabubuhay sa totoong mundo. Yang Liu, nalampasan mo na ang hangganan. Lee? Bago ito, kapag dumating ang mga tag-ulan, dinaranas mo ang sakit ng ulo. Ako lagi ang nagmamasahe sa iyo para maibsan ang iyong sakit. Xiao o Xiao, hindi ka na ang may pribilehiyong tagapagmana ng pamilya Si. Sila ay perpektong magkasintahan ginawa para sa isa't isa. Tigilan mo ang pagpapantasya dito tungkol sa mga ilusyon. Handa ka na? Hayaan mo akong maghatid sa iyo. Hindi na kailangan. Creditor ka pa rin sa akin. Hindi kita maaring abalahin araw-araw. Sasakay na lang ako ng bus mag-isa. Kayong dalawa magpatuloy kayo. Okay naman siya kagabi. Anong problema ngayon? Lee? Inilagay ka ng King sa tabi ko. Pinagpapatuloy ko na hindi pinapansin. Pero hindi mo dapat ginawa-hinawakan ng mga tao ko. Bakit? Ako ang una sa tabi mo. Tiniis ko ang pinakamadilim na araw kasama ka. Lahat ako. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ako nag-ulat sa King tungkol sa iyo. Bakit hindi ka nagtitiwala sa akin? 3 araw. Umalis ka sa Jiang City.
Uminom ka? Ang alak mo? Mahal, pagod ka na ba sa trabaho? Bakit hindi ka sumama sa akin? Ituturing kitang prinsesa. Wala nang hirap. Uy ganda, iligtas mo ang aking dangal. Nakakapagod na ang trabaho. Ngayon naman may mga baliw akong nakakasama. Araw-araw silang dumarating. Palaging nagdudulot ng gulo. Pasensya na pero sa iyong ugali walang respetong natamo. Hoy! Bantayan mo ang iyong bibig. Nakaganyan ka dito? Tigilan mo na ang pagpapanggap na inosente. Sabihin mo na, magkano ang rate mo? Kaming tatlo ay magbibigay kasiyahan sa'yo. Ang lamay ay 8,000. Ang pagluluksa ay dagdag na 5,000. Ang pagsunog ay dagdag na 3,000. Kaya mga Ginoo, sino ang unang mamamatay ngayong gabi? Minumura mo ako? Pakawalan mo ako? Pinili mo ang mahirap na paraan. Gagawin ko. Mr. Pei, ikinalulugod ko. Nasa panganib si Yao. Umalis ka. Buwisit ka! Ang tapang mong kausapin ako ng ganyan. Kuya, siya si Jijang. May koneksyon sa ilalim ng lupa. Hindi natin kayang guluhin siya. Jijang, nabulag kami sa iyong kadakilaan. Aalis kami sa iyong paningin. Aalis na kami. Teka, ang aking senior ay may apelidong Zhang. Pero nabanggit ni Fu Baorong na Jijang ay codename lang. Maaaring hindi iyon ang tunay niyang apelido, si Yao. Tigilan mo na ang pag-iisip ng sobra. Yao, anong problema? Wala yan, senior. Salamat sa gabing ito. Wala, pero may dugo ka. Gasgas lang, baka nasugatan ng basag na salamin kanina. Ikaw, okay ka lang ba? Halika, disinfectant ko yan. Hindi na, senior. Sabi niya hindi. Sino ka? Yo, sabihin mo sa kanya kung sino ako. Sa dami ng mga babaeng matagumpay na nasa paligid mo, ano ba ako para sa iyo? Siya. Siya ay aking malayong pinsan. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si senior ni Yao at tagapayo ng klase. Nasaktan ang ating Yao. Dadaling ko siya para sa first aid. Halika. Yao. Mahal na pinsan, sigurado ka ba? Mahirap ipaliwanag pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan ang sinuman na magkamali ng pag-unawa sa ating relasyon. Ikaw. Nag-away kami ni Yao ngayong araw. Pasensya na at nakita mo iyon, senior. Siya ang aking kasintahan. Wala kang pakialam. Tara na. Pakawalan mo ako, ah? Tumigil ka dyan? Hindi mo ba nakikita na si Yao ayaw sumama sa'yo? Lumayo ka. Gwapo, talagang nakakabighani ka. Bakit mo hinahabol ang pag-ibig na hindi naman para sa iyo? Baliw. Ako na ang bahala. Si Yao, ngayon ay pang-apat mong pagtanggi. Ang pasensya ko ay hindi walang hanggan. Pasensya na. Tinakot ba kita? Mr. Pei, salamat sa araw na ito. Pero kung makita tayo ni Yang Liu, mag-iisip siya ng masama.
Ang sakit mo? Ano ang kinalaman ni Yang Liu dito? Nakita ko na kayong dalawa ngayon. Hinalikan mo pa siya kaninang umaga. Kailan ba ako naging kasama si Yang Liu? Kayo, hindi ba nagde-date? Ikaw. Nagseselos, di ba? Bakit mo ako hinalikan sa harap ng napakaraming tao ngayon? Gusto mo ba talaga ako? Kahina-hinala ang senior mo. Mukhang mapanganib ang mga mata niya. Senior ko lang siya. Mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Mahal mo ba siya ng ganon? Hindi mo na ako tatawagin na Lee? Ngayon ay Mr. Pei na? Ano ang kinalaman niya dito? Tigilan mo ang pagbaluktot ng katotohanan. Magpakabuti ka. Makinig ka sa akin. Sumasakit ang ulo ko ngayon. Hayaan mo lang ako na magpainit sa iyong init sa isa pang araw. Boss, Magpahinga ka ng maaga. sir, Anong meron sa senior ni Si Yao? si Jiang Jingchao iyon, may-ari ng bar na yon. May kwento ang mga mata niya. Hindi mukhang estudyante. Parang isang taong nakapatay na at siya ay isang Jiang. Magsaliksik ng mas malalim. Ginagawa ko na. At saka sa loob ng 3 araw ang alaala ng iyong mga magulang. Ihanda ang karaniwan na strawberry cake at beer. In order na, pero simula bukas na sa assignment ako ng King, hindi kita masasamahan. Ginoo. Siyasatin ng lubusan ng lalaking Pei na yon. Gusto ko siyang wasakin. Naintindihan? Tatay, nanay, pagkatapos ng 10 taon, ang gulong ng tadhana ay natagpuan na. Ang kaso ng pamilya Feng mula noon ay may mga bagong bakas na. Naniniwala ako lalabas na ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Tatay, nanay. Maaari kayong mapanatag. Siguradong hahatulan ko sila. Grabe ang babae kahapon. Pinatahi ang ulo ko. Kailangan kong aminin napakakinis ng balat niya. Nararamdaman ko pa rin ang lambot na iyon. Ang sariwa niyang ganda. Isang araw magiging akin siya. Gino! Amo, tigilan nyo na kami, amo. Pakiusap, tigil na, amo. Amo, mali kami. Pasensya na. Maawa kayo sa amin. Layas. Huwag na kitang makita ulit. Oh. Gino? Uy, Lee. Kumusta, Binibini? Ang may-ari ng teleponong ito ay lasing. Pwede mo ba siyang sunduin? Okay, pupunta na ako. Lee, nagkasama tayo lumaki. Bakit hindi mo ako makita? Ayos lang. Dito ka lang. Pupunta ako sa iyo. Yang Liu. Dapat kang bumalik. Ako na ang bahala kay Lee ngayong gabi. Yang Liu. Ako na ang maghatid sa kanya pa uwi.
Teka. Bailey, tingnan mo ang sarili mo. Ano ang ginawa mo sa akin? Ikaw na walang utang na loob. Gusto mo talaga na iba ang mag-alis sa akin? Bakit lagi kang nasasaktan kapag nagkikita tayo? Ngayon ba dahil kay Yang Liu? Senior, Yao, libre ka ba ngayon? Nag-iisip lang ako. pasensya na senior. May plano ako ngayong gabi. Sa ibang pagkakataon siguro? Uy, Lee. May kumuha kay Xiao. Hindi sigurado kung sino sila. Joker, nasa problema si Yao. Ipadala sa akin ang kanyang lokasyon. Ano, kaya teka. Ang telepono ni Yao ay nagpapakita na nasa campus pa ang kanyang lokasyon. Pero ang tracker na inilagay namin sa bag niya ay nagpapakita ng pabrika sa labas ng bayan na ipadala na ang address. Yang Liu, anong ginagawa mo? Noong ako ay 15 taong gulang, nakilala ko ang 15 taong gulang na si Queen sa Blackwater. Mula noon, naging magkaaway kayo. Tandaan mo. Ang Blackwater ay hindi nagpaparami ng mahihina. Isang hapunan lang, 5 minuto. Kung sino manalo siya makakakuha. Simulan. Sa unang 3 buwan ng pagkikita namin, halos araw-araw akong nabuhay na ganito. Minsan nananalo ako pero kadalasan natatalo ako. Araw-araw akong nagugutom. At siya ang unang taong handang magbahagi ng kanyang panalo sa akin. Ulila na ako mula pagkabata. Ilang beses akong ipinagbili ng mga trapo at napunta sa Blackwater. Nung inabot niya ako, alam ko na susunod ako sa kanya habang buhay. 8 taon. Buong 8 taon. Hindi kami nagkahiwalay. Alam kong may malalim siyang galit, kaya tinulungan ko siyang mag-manage ng Sun City Casino. Binigyan siya ng kalayaan. Alam ko na kapag maulan sumasakit ang ulo niya. Kaya nag-aral ako ng Chinese medicine para i-massage siya. Mahilig siyang magsuot ng itim dahil madalas siyang masaktan pero ayaw niyang makakita ng dugo. Sabi niya bagay daw sa akin ang Cheongsam kaya hindi na ako nagsuot ng ibang damit sa buong buhay ko. 8 taon. Magkasama na kami sa loob ng 8 taon. Pero hindi ito katumbas ng inyong dalawa na magkasama sa mga nakaraang buwan. Sabihin mo sa akin, bakit? Bakit ganun? Yang Liu, baka nagkamali ka ng intindi. Lee, kagabi nakita lang ako bilang ikaw. Wala sa amin. Ano bang sinasabi mo? Talaga? Pagkatapos akong iligtas ni Lee sa auction, hindi na kami nagkita. Mamaya sa Sun City Casino. Alam mo rin yon? Paano nangyari yun? At saka, ano ang Blackwater? Ano ang dala-dala niya? Wala akong alam. Sinabi ba niya sa'yo ang pangalan niya? Sinabi ba niya sa'yo ang pagkatao niya? Bailey, Chief Security Officer. Bailey. Ganyan pala ang Chief Security Officer. Yang Liu, nandito na si Queen. Alam mo, hindi namin siya mapipigilan ng matagal. Yang Liu. Yang Liu. Yang Liu, lahat ito ay isang pagkakamali. Kailangan lang naming linawin ang sitwasyon. Maaari akong umalis ngayon din. Hindi ako makikialam sa mga buhay ninyo muli. Mawawala ako. Feng Li, marami kang isinakripisyo para sa kanya, marami kang pinsala na natamo, pero wala kang sinasabi sa kanya. Ito pala ang pagmamahal mo, tunay na tunay. Ibinibigay mo sa kanya ang buong mundo mo nang hindi umaasa kahit isang sulyap lang bilang kapalit. Makinig ka si Yao, hindi kanya mahal, masyado siyang malamig para magmahal ng kahit sino. Ito pa ang isang katotohanan. Ang tunay niyang pangalan ay Feng Li, hindi Pei Li. Hindi siya basta punong opisyal ng seguridad, siya ang namumuno sa Blackwater.
Ang mga patakaran ng Blackwater ay nagbabawal ng baril na nakatutok sa sarili nating mga tao. Reyna, iniligtas ni Liu ang ating mga buhay dati. Paumanhin, umalis na tayo. Maaari mo ba silang pigilan? Tigilan nyo na ang away, pakiusap. Alam mo ba kung bakit siya uminom kagabi? Ika-anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Tanging sa araw na ito bawat taon, nilulunod niya ang sakit sa alak. Isa pa, ako ang naglagay ng manika na iyon sa iyong aparador. Alam niya, hindi niya ako sinisi. Pigilan mo sila sa pakikipaglaban. Nakikiusap ako sa'yo. Patigilin nyo na. Yang Liu, ibaba mo ang iyong sandata. Naalala mo ba ang una nating pagkikita, Lee? Sinaunang kasaysayan. Hindi ko maalala. Sumumpa tayong mananatili sa habang buhay at kamatayan. Kailan mo nagsimulang ipagkanulo ang ating sumpa? Magkaibigan tayo noon. Gusto ko lang manatiling malapit. Bakit mo ako tinatanggihan kahit isang kislap ng pag-asa? Bakit mo ako ibinalik sa King? Wala akong para sa'yo. Paano kung patayin ko siya ngayon? Huwag mo akong pilitin na saktan ka. Yao, nagsinungaling ako kanina. Mahal ka niya talaga. Ang pagsubok lang sa'yo ang nagpa-exile sa akin. Pagbalik, ikaw ang unang dinalaw niya. Bawat peklat mula noon ay dahil sa pagliligtas sa'yo. Ano ang sinabi mo? Masyadong mahirap ang buhay niya. Pangako mo sa akin, alagaan mo siya. Paalam. Yang Liu, kumapit ng mahigpit at huwag gumawa ng kahit anong padalos-dalos. Lee, sinubukan ko lang na sumugal sa isang maliit na posibilidad na nagmamalasakit ka pa sa akin. Pero sa harap mo, wala akong tsansang manalo. Yang Liu, bihira ang palakang may 3 paa, pero ang mga lalaking may 2 paa ay nasa lahat ng dako. Ang manatiling buhay ang pinakamahalaga. Yao. Hindi ko pa napagtanto dati na ganyan kaka-endearing. Pero ngayon, nawala na ako ng pagkakataon. Kung kayo ay masaya, huwag mo sa akin sabihin, o hindi ako mapapanatag sa pag-alis sa mundong ito. Tama na ang usapan. Lee, pinilit ko silang lahat na pumunta dito. Pakawalan mo sila pakiusap. Yang Liu, umakyat ka muna dito. Ingat! Bitawan mo o mamamatay tayong lahat. Kaya ko pang kumapit, ikaw na. Feng Li. Si Yao, pakawalan mo ako. Si Yao. Tumahimik ka. Buti na lang. Sandali kayo, pumunta sa zona ng digmaan. Anong nangyari dito? Sino ang dapat ko munang gamutin? Yang Liu. Si Yao? Itong dalawa. Nakakataba ng puso. Kung hindi ko nakita ang dramang ito mismo, baka naniwala pa ako sa'yo. Amo, hindi ko sinasadya na iwan ka kanina. Utos ni Eva. Kaya bang hintayin ang sugat ko? Sila muna ang gamutin, aakyat na ako. Binata. Sabihin mo, apelido niya ay Feng? Pinangalan ng Feng Li? Tama. Siya ang pinakamataas na operatiba ng Blackwater sa buong mundo. Si Pei Li ang kanyang alias, tagapagtatag ng Pei Jewelry Group. Feng, bakit pamilyar ang pangalan na ito? Gino?
10 taon na ang nakalipas, ang pamilyang Feng. Nakaligtas pala siya sa aksidenteng iyon. Ito'y nagiging kawili-wili. Napatay ko na siya minsan. Tatapusin ko na sa pangalawang pagkakataon. Pero isipin mo, kung malaman niya na ang kanyang mahal ay kaaway, anong mukha ang kanyang gagawin, si Yao? Gaano na ba siya kaalam? Feng Li, Yao. Yao, tingnan mo ako. Tinawag mo ako kanina na Feng Li. Oo. Sinabi sa akin ni Yang Liu ang lahat. Ang pangalan mo ay Feng Li, hindi Pei Li. Ikaw ang namumuno sa Blackwater. Hindi isang security chief lang. Dapat ko bang malaman ang mga bagay na ito? Kung hindi, pwede ko nang kalimutan lahat ngayon. Pasensya na. Hindi ko sinadyang itago ito. Wala yon. Wala naman ako sa'yo. Creditor mo pa rin ako. Pasensya na, Yao. May mga bagay na dapat lihim para protektahan ka. Mas malaki ito kaysa sa naisip ko. Para sa'yo. Ako'y isang walang magawang babae na nangangailangan ng proteksyon mo. Hindi ako pwedeng lumaban sa tabi mo, di ba? Kailangan kita. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Noong dinukot ka nila at hinawakan ka ni Yang Liu sa baril, sobrang takot ako. Kasalanan ko lahat ito. Inilagay kita sa panganib. Hindi ko kailangan yun. Patawarin mo ako, Yao. Feng Li. Lumalampas ka na. Hindi mo na ako tinatawag na Li? Li. Pwede bang pumasok? Dr. Zhao, sige, pasok. 2 bali sa tadyang. Bali sa kaliwang kamay. Maraming soft tissue injuries. Ang mga kabataan ngayon, dapat mag-ingat. At tungkol doon, dahan-dahan muna. Alam mo na. Ano? Hindi yun tulad ng iniisip mo, Dr. Zhao. Sa totoo lang, kamusta na si Yang Liu? Ngayon? Stable siya. Ang braso tuloy-tuloy ang tama. Nagamot namin. Tingnan ko ang kamay mo. Yao, miss na miss ko na ang luto mo. Simula nung nasugatan ka last time, inutusan ka ng amo na lumayo sa kusina. Nababaliw na ako sa take-out na pagkain. Dito ka umupo. Lumalaki ka pa, kumain ka pa. Amo. Si Yang Liu ay na-recall ni King pabalik sa M-Country, yung assassin nung nakaraan. May naalala lang akong urgent. Simula ngayon, lahat ng impormasyon kaugnay ng kaso ay accessible kay si Yao. Yung assassin na sinadya nating pakawalan, nagdala sa atin diretso sa Jiang Group. Pero ang seguridad nila ay hindi matatagusan, hindi makapasok ang mga tao natin. Jiang Group? Eksakto. Sila ang pinakamalaking real estate developer sa Jiang City. Hulaan mo, sino ba talaga ang utak sa likod nito? Aking senior, Jiang Jingchao. Tama, matindi ang hinala ko na siya ang Mr. Jiang na binanggit ni Fu Baorong. Bukod dito, bilang pribadong kumpanya, ang mga hakbang sa seguridad nila ay hindi dapat ganito kahigpit. Ito ay lubhang kahina-hinala. Pero kulang tayo ng konkretong ebidensya. Yao, dapat mong iwasan ang direktang pakikipag-ugnayan sa kanya sa ngayon. Baka malantad ang cover mo. Nakabakasyon ako, malabong magkasalubong kami. Yung anak ng driver na binanggit mo ay natagpuan na. Nagtatrabaho siya sa pribadong kumpanya ng Vault. Siya ang susunod nating pangunahing target. At saka, may lead ba sa susi ng Vault? Yung anak ng driver? Susi ng Vault? Mamaya na ang paliwanag. Itong dalawa. Yung isa baliw sa pag-ibig. Yung isa naman adik sa candy. Ang mga taon ng pagsasanay ng Blackwater ay sayang sa kanila. Bakit niya ako iniiwasan? Kung ganun, sabihin mo, sino ka sa kanya? Jowa. Nag-confess ka na ba sa kanya?
Nag-confess ba siya sa'yo? Hindi naman. Tingnan mo. Tinitignan ko ito sa lahat ng paraan. Ang iyong pag-uugali ngayon ay tinatawag na panliligalig. Naiintindihan mo ba ang panliligalig? Hindi, naghalikan na kami maraming beses. Matandang lalaki, ika-21 siglo na. Ang isang halik ba ay nangangahulugang kailangan niyang maging responsable? Bukod pa riyan, Yao ay nasa kasagsagan ng kanyang kabataan. At ikaw? Mas matanda ka ng 7 taon. Puno ng sugat, laging itim ang suot. Kahit paano ko tingnan, isa ka lang walang interes na matandang lalaki. Yun na. Panliligalig? Matandang lalaki. Ikaw pala. Tinakot mo ako. Bastos, huwag tumingin. Lumabas ka. Kamakailan, bakit mo ako iniiwasan? Hindi naman. Pasensya na. Nasaktan ba kita? Sa palagay mo ba pinipanliligalig kita? Ano? Sa palagay mo ba mas matanda ako ng 7 taon? Matanda na ako? Teka. Bakit mo naman naisip iyon? Yaw. Mahal kita. Ako si Feng Li. Reyna ng Blackwater. Sina Pei Li at Tang Chisheng ay mga alias ko. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas, bumagsak ang Feng Group. Namatay ang mga magulang ko sa aksidente sa sasakyan. Inampun ako ni King at pinalaki sa Blackwater. Lagi kong pinaghihinalaan na may mali sa kaso. Hinahanap ko ang alaala ng pag-ibig ng mga magulang ko. Ang kwintas na diamante, ang Wheel of Fate. Kaya ko natunto ng auction at nakilala ka. Nang makita kita, parang nakita ko ang sarili ko nung una. Ang mga kaso na may kinalaman sa pamilya Si at Feng ay magkaugnay, iisang salarin sa dalawa. Sa loob ng Wheel of Fate, natuklasan namin ang mga coordinate ng isang pribadong vault. Pero para ma-access ito, kailangan namin ng isang partikular na tao at isang pisikal na susi. Nahanap na namin ang tao, pero ang susi ay nananatiling. Napakahirap hanapin. Kaya ngayon, ay isang sesyon ng pagsasabi ng totoo? Ang paglapit kay Fu Baorong at sa pamilya Zhou ay bahagi ng investigasyon. Niloko kita ulit. Meron akong 3 villa sa Jiang City, liquid assets na mahigit 50 bilyon. Masyadong maraming sasakyan para bilangin at saka... Tama na! Marami akong pagkukulang, boring. 7 taong mas matanda sa'yo. Kung ayaw mo sa akin, pwede akong... Teka, sinabi mo lang, kung hindi kita gusto, maiintindihan mo? Oo. Pero hindi ko yun matatanggap. Binigyan na kita ng pagkakataon, sinayang mo lang. Simula ngayon, akin ka na. Hepe, baliw ka ba? Nakaputi, seryoso. Nakascore na yung matanda kagabi. Nakascore? Anong ibig sabihin ng nakascore? Ituturing ko ito bilang inyong Blackwater espesyal na ritual ng pagtanggap. Hindi ko inakala na ikaw pala, biglaan yon.
Siya? Misa C, ako ang tao ni Lee sa Jiang City, Shuhai. Bakit ka pumunta rito ng maaga? Lee, tumawag si Mr. Lin kaninang umaga. Upang makipagtulungan sa atin sa proyekto ng Jiang Group, nag-withdraw ang Lin Group ng lahat ng kapital mula sa mga banking channel. Pero may nag-leak ng mga paratang tungkol sa mga problema sa cash flow ng Lin Group, bumagsak ang presyo ng kanilang stock. Nawalan ng lahat ng tiwala ang mga shareholder. Ngayon pinuputol ng mga bangko ang mga pautang. Nahihirapan siyang makapit. Ilabas ang balita agad. Namumuhunan ang Pay Group ng 10B sa Lin Group para sa strategic partnership na magkakasamang magpapaunlad ng lupa sa kanluran. Ang palabas ay malapit nang magsimula. Sige. Pero Lee, kung itulak ni Lin si Jiang sa gilid, ang pondo ng Lin Group ay maaaring bumagsak din. Ang utak ay maaaring magpakita ng kanilang tunay na kulay. Isang desperadong hakbang. Maghanap muna ng ligtas na bahay. Eva, protektahan si Yao at ang kanyang ina. Itong peklat mo. Matagal na akong nagtataka tungkol dito. Sugat ng baril. Pero, ito ang bahagi ng puso. Ang puso ko ay bahagyang nasa kanan, kaya ang bala ay hindi ako napatay. Ito ang aking kahinaan. Tanging ikaw, Eva, Joker at si Dr. Zhao ang nakakaalam nito. Nagpapagaling si nanay dito. Si Ji-ing Hu ang nag-aalaga sa kanya araw-araw. Alam niyang darating kami. Malamang namimili siya ng pagkain. Nanay. Ang tagal na. Ito ang nobyo ko, Lee. Binibini. Aalagaan ko ng mabuti si Yao. Makakasigurado ka. Nanay, natuklasan ko mga bagong pahiwatig. Ngayon kasama ko si Lee, hindi na ako nag-iisa. Pangako ko malalaman ko ang katotohanan at lilinisin ang pangalan ni tatay. Bakit narito ang susi na ito? Ano ang binubuksan nito? Noong bata ako, binigyan ako ng magulang ko ng isang kahon ng alahas. Ito ang susi nito. Naglalaman ito ng aking mga alahas noong bata ako. Noong nagkawatak-watak ang pamilya namin, gusto kong ibenta ang mga iyon para may pera. Pero nawawala ang kahon. Ginawang kwintas ni nanay ang susi. Ang mga uka ng susi. Tumutugma ng perpekto sa susi ng safe. Maari ko bang subukan ito? Ngayong binanggit mo, binigay sa akin ni tatay ang susi na ito. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Tumutugma ito sa timeline na ng trahedya ng pamilya mo. Mukhang ang mga magulang natin ay gumawa ng mga lihim na paghahanda. Malapit na tayo sa katotohanan ngayon. Nanay, tatay, ito ang nobya ko, si Yao. Kumusta, Ginong Feng? Ginang Feng? Mula ngayon, hindi na ako maglalakad ng mag-isa. Kahit ano pa ang dumating, sa bagyo o sikat ng araw, lagi akong lalakad kasama si Lee. Binatang Feng Li, natagpuan na kita. Huli na ba ako? Hindi, eksaktong tamang oras ka. Nasa iyo ba ang susi? Ang biometrics para buksan ng safe, sa'yo iyon. Oo. Noong una kong nakita ito, ang pattern ng uka nito ay nagpapaalala ng susi ng vault na ito, kahit hindi ako sigurado. Noong unang panahon, nakita na ng guro at ginang na maaaring mawalan ng kontrol ang mga bagay. Kaya sinimulan ang Spark Project. Spark Project? May iba pa bang contingency? Isa lang akong bahagi nito, ang iba ay hindi malinaw sa akin. Kung may mangyari sa pamilya Feng, lahat ng asset ng pamilya ay agad na i-freeze. Kaya ang guro at ginang ay nag-disguise ng transfer ng pondo bilang sahod sa akin upang ilihis ang resources at nag-commission ng permanenteng vault na ito. Sa loob ng 15 taon, binantayan ko ang lugar na ito, binabantayan ito. Ginawa ng mga magulang ko ang lahat ito at wala akong alam? Huwag mong sisihin ang sarili mo, bata ka pa noon. Ang pasaning ito ay hindi dapat napunta sa iyong balikat. Gumana nga. Bakit nasa pamilya siyang susi? Amo, tama ang kutob mo. Sinusundan ka nila. Ang
ang ledger ng panunuhol ng pamilya Jiang. Orihinal na kopya. Hindi ko ito lubos na maintindihan. Sinabi ng guro at ginang na kapag pumunta ka rito, ipapaliwanag ng mga ito ang lahat. Sinusundan nila ako. Nakompromiso na ang lugar na ito. Sa akin sina Xiao at Chu Chunhua. Kung gusto mo silang buhay, pumunta ka ng mag-isa. Bakit si Shuhai? Nasaan si Joker? Shuhai, bakit ka nandito? Miss Chu, si Yao ang nagpadala sa akin para dalhin ka sa kanya. Miss Chu. Mrs. Chu? Naku? Gising ka na. Dapat ba kitang tawaging senior ngayon o Mr. Zhang? Dati kong hinahangaan ang iyong katalinuhan, ngunit ngayon, kinasusuklaman ko kung gaano ka naging tuso. Pinatay mo ba ang aking ama? Ang kaso ng pamilyang Siba ang gawa mo at ang pamilyang Feng. Yun ba ang iyong pakanarin? Nasaan si Feng Li? Ano ang ginawa mo sa kanya? Napakaraming tanong, alin ang dapat kong sagutin muna? Halimaw ka. Halimaw? Gusto ko ang titulong iyon. Paglalaro ng isip, pagkontrol ng kapalaran. Ang nagniningas na tingin na yon, ganito ka rin tumitig sa mga bully na nang aapi sa akin noong una tayong nagkita. Ano ang sinabi mo? 10 taon na ang nakalipas. Noong una tayong nagkita. Anong ginagawa mo? Saan galing ang pulubing ito? Ano ba ang iniisip ni Mr. Wang na pinapapasok ng kung sino-sino sa kapitbahayan? Kung mambubuli ka muli, papatukin kita ng tirador ko. Ikaw, pagsisisihan mo ito. Tara na. Ang tatay ko ang hardinero dito. Tapos na siya sa trabaho ngayon, kaya dapat na akong umuwi. Tandaan mo, kailangan mong maging matatag para walang makapang-api sa iyo. Ikaw pala. Hindi ko maintindihan kung bakit ang dukha mo ngunit ang iyong mga mata ay kumikinang ng maningning. Namuhay ka ng masaya, pero tama ka sa isang bagay. Ang isa ay dapat maging matatag upang hindi mabugbog. Binatang Ginoo, pinayagan ka ng iyong ama na pumili ng susunod na ahente. Dumating na ang takdang panahon. Yung hardinero na lang. Ginoo, hindi ito larong pambata. Hindi siya nakakatugon sa aming mga pamantayan ng ahente. Kahit ngayong nakikita ko, bagay na bagay ka. Anong ibig mong sabihin? Xiao, ikaw ang nagbukas ng kahon ni Pandora at pinakawala ng halimaw na ito. Bakit? Bakit mo ito ginawa sa akin? Malinaw kong iniligtas ang iyong buhay. Ipinanganak kang napakababa, ngunit nagliliwanag ka ng ganyang kaligayahan. Walang takot, ang iyong mga mata ay sumusunog sa akin na may hindi matiis na liwanag. Kaya naman, pinili ko si Ji Cheng upang maging susunod na ahente para sa pamilyang Feng. Pinagmasdan kita na nagbago mula sa isang pulubi patungo sa isang royal na pinalalayaw. Para lamang sirain ang lahat ng ito ng ako mismo. Ngunit nagtataka ako kung anong ekspresyon ang gagawin mo kapag dumating ang sandaling iyon. Gayunpaman, nakakagulat na matibay ka. Ang iyong ama ay tumalon hanggang sa kanyang kamatayan. Ang iyong ina ay nabaliw. At ikaw, ibinenta kita sa bahay subasta. Sayang, nakangiti ang tadhana sa iyo ang pagkikita mo kay Feng Li. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito mula sa simula. Ang tatay ko ay hindi nagpakamatay, tama ba? Sobra-sobra ang binibigay mong kredito sa akin. Nagbigay lang ako ng kaunting tulak sa kanya. Sino ang may alam na siya'y lulundag? Tungkol naman sa'yo, ang iyong pinakamalaking pagkakamali ay ang muling pagpapakita sa aking buhay muli. Halimaw ka, baliw ka. Mukha kang napakarupok, munting kuneho. Paano ka patuloy na nabubuhay laban sa lahat ng pagsubok? Ang mga bayarin sa ospital ng iyong ina, ang pang-aasar ng mga kaklase, hindi ka nasira. Ang malinaw na mga matang iyon ay maningning pa ring kumikinang.
Matigas hanggang sa wakas. Habang ako nabubulok sa impyerno sa ilalim ng iyong matalas na tingin, wala nang mapagtaguan. Hindi ako sasama sa iyo sa impyerno. Ang isang tulad mo ay nararapat na magdusa magpakailanman. Ito ang iyong kapalaran. Sa tingin mo ba si Feng Li ay isang santo? Ano ang ibig sabihin niyan? Umalis ka. Nanay, ano ang ginawa mo sa kanya? Maayos ako, Yao. Nanay. Paano ka nangahas? Mr. Zhang, hindi natin mapipigilan si Feng Li. Malapit na siya rito. Feng Li. Ano ang ginawa mo sa kanya? Mga walang kwenta. Mabuti na rin. Nag-aalala akong baka hindi siya dumating. Tunay na matapang ang pamilya si. Sa lahat ng oras na ito, dinala mo ang mahalagang ebidensya sa ilalim mismo ng aking ilong. Nagpapanggap na baliw. Hindi ko man lang napansin. Pakawalan mo ang aking ina. Ibuhos mo sa akin ang iyong galit. Huwag gumalaw. Jiang Jingchao. Pakawalan mo sila. Li, lumabas ka dito. Huwag kang mag-alala sa akin. Kung hindi ito ang ating bayani Feng Li, mag-ingat. Ang mga bala ay walang mata. Anong ginagawa mo? Tama si Butler Jiang, walang kwentang tanga si Jikai. Hindi man lang marunong pumatay ng maayos. Naiwan ang isang problemadong nakaligtas. Anong sinabi mo? Nako, hindi alam ni Yao. Hindi kailanman sinabi ni Feng Li sa kanyang kasintahan ang mahalagang impormasyong ito. Hindi ba sinabi sa iyo ni Ginang Zhou si Yao? Nilapitan ka ni Feng Li upang hanapin ang pumatay sa kanyang mga magulang. Alam mo, kung ano ang sumisira sa mag-asawa, ito ay panlilin lang. Sinabi ba ni si Ji Cheng na ang iyong tiyuhin ay nag-abroad? Mali. Gumamit si Jikai ng truck para patayin si Feng, ano man, wag na nating pansinin ang detalye. Ginamit niya ito bilang panata ng pamilya si nakiusap siya sa akin, natulungan sila. Kung hindi dahil sa aksidenteng iyon, dapat namatay na si Feng Li sa banggaan na iyon. Ang ibig mong sabihin, pinatay ng aking tiyuhin ang mga magulang ni Li para sa pera? Bingo. Ngunit, ang ibinigay ko sa inyong pamilya ay hindi lang pera. Ibinigay ko sa angkan ng ang mga henerasyon ng kasaganaan, ang mga Feng. Ay tapos na, hindi nakapakipakinabang. Si Cheng ay naging aking napiling ahente. Pinalitan niya ang mga Feng. Tama na. Totoo ba lahat ng sinabi niya? Si Yao. Ipapaliwanag ko lahat mamaya. Mula pa sa simula, ang pamilya si ay nagkamali sa iyo. Huwag gumalaw. Huwag saktan ang aking ina. Jiang Jingchao. Kung gusto mo ng tao, kunin mo ako. Kunin mo ako bilang bihag mo. Pakawalan mo sila. Sige. Itaas ang iyong mga kamay. Pumunta ka dito mag-isa. Pagkatapos ay pakakawalan ko sila. Li, manatili ka dyan. Kung lalapit ka, tatalon ako ngayon din. Pakawalan sila. Huwag subukan ng anumang daya. Sasakupin kita, ikaw mauna tumakbo. Makinig ka sa mga utos ko. Magtiwala ka sa akin. Bilisan mo. Galaw. Luhod ka. Sinabi kong luhod. Papakawalan mo na ba sila ngayon? Feng Li, ikaw ay nananatiling walang muwang. Tulad ng dati. Ano pa ang gusto mo? Gusto ko na pumili sa pagitan ng iyong ina at Feng Li. Pumatay ng isa ng random? Papatawarin ko ang isa. Kung lalaban ka ng walang kabuluhan, wala sa inyo ang makakaligtas. Bakit mo ako pinipilit? Bakit? Kakalad ka rin kita sa impyerno kasama ako. Yao, barilin mo ako. Barilin mo na. Binibigyan kita ng 5 segundo. Kung hindi ka bumaril, mamamatay kayong lahat dito. 5,
Yao, itutok mo sa akin tulad ng itinuro ko sa iyo. 4. 3. Magtiwala ka sa akin. 2. 1. Fengli, Fengli, kahit may 10 taon pa, hindi mo ako matatalo. Yao, sa wakas, sumali ka na sa akin. Tigil, ibaba ang baril ngayon. Yao, gising ka na anak? Nanay, salamat sa Diyos, ligtas ka. Fengli? Nanay? Kumusta si Fengli? Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, ang puso niya ay bahagyang nasa kanan. Kailangan lang niya ng tamang pahinga. Nanay! Ano ba talaga ang nangyayari? Yao, kumalma ka muna. Hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat ng dahan-dahan. Ang mga bagay ay hindi tulad ng ipinakita ni Jiang Jingchao na inilarawan niya. Matapos mahanap ni Jiang ang iyong ama, binantaan niya ang buong pamilya natin para pilitin tayong makipagtulungan. Ngunit lumaban ang iyong ama. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa iyong tito para humingi ng tulong. Ang iyong tito ay nagpayo sa iyong ama na sumabay sa mga hinihingi ni Jiang. Sinabi ng tito mo, hindi pa natin siya kayang harapin ngayon. Sinabi sa tatay mo na protektahan muna ang sarili niya. Binigyan niya ng susi ang tatay mo para sila malito ang tatay mo. Itinago ang susi gamit ang mga kristal at ibinigay sa iyo. Akala nila laruan ng bata. Palihim na nangongolekta ang tatay mo ng ebidensya laban kay Jiang Jingchao. Pero nahuli siya. Nung araw na iyon, sa tingin ko wala na siyang oras para kontakin tayo. Kaya tumalon siya para balaan tayo. Binabantayan tayo ni Jiang. Nagkunwari akong baliw para protektahan tayong dalawa. Nanay, pasensya na. Hindi ko alam sa lahat ng mga taon na ito. Baliw na babae. Itinago ko ito sa iyo, sinasadya. Siyempre hindi mo alam. Itinago ni Tito Feng ang tatay mo para sa kaligtasan. Sa lahat ng mga taon, hindi ko alam kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na ibunyag ang katotohanan. Hanggang dinala mo si Lee dito, alam ko na dumating ang pagkakataon natin. Kaya ko ibinunyag ang kwintas. Tapos na ngayon, lumaki si Lee ng ligtas sa proteksyon ng nanay niya. Kahit nagdusa siya mamaya. Bigo ako sa kanya. Binari ko pa siya. Sana napigilan ko sila ng mas matagal. Hindi mo kasalanan. Yao, Lee? Lee, gising ka. Tatawagin ko ang doktor. Lee, pasensya na talaga. Pangako ko na hindi na itututok ang baril sa iyo. baliw, magaling ka. Hindi ka na bata. Naging katuwang kong pinagkakatiwalaan sa laban na ito. Nung araw na iyon, natakot ako. Anong nangyari? Pagkatapos makuha ang ebidensya, tinawagan ako ni Jiang Jingchao. Sinabi na nasa kanya ka. Hindi ka rin mahanap ni na Joker at Eva. Kaya, gumawa ako ng plano. Ano ang plano? Dinala ko muna ang ebidensya doon. Patawagin natin silang dalawa sa pulis. Saka natin makikita kung ano ang mangyayari. At nakasalubong ko ang ilang assassin sa ibaba. Medyo nasaktan ako. Huwag mong basta-bastahin. Hindi mo alam. Noong araw na iyon, duguan ka, nakatayo sa harap ko. Natakot ako sa sobra. Nakasalubong ko ang dalawang sniper sa ibaba. Si Joker ang tumapos sa kanila. Nasa ibaba na ang pulis, nagsiset up ng airbags. Okay lang sana kahit mahulog ako. Hindi kasing simple ng sinasabi mo. Ano na ang ebidensya? Sinunog niya ang ebidensya. Sinunog niya ang kopya. Ang totoong ebidensya ay nasa sa safe. Sobrang mayabang niya. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong tingnan ito. Kailan mo nalaman? Natito ko,
Jing Show. May nakita siyang sumusunod sa kanya. Kaya gusto niyang gamitin ang kanyang villa para makipag-trade sa akin para mailabas siya ng bansa ng ligtas. Pumayag ako, tapos sinabi niya sa akin lahat tungkol sa aksidente sa sasakyan pero ang buong pangyayari, lamang pagkatapos marinig ang iyong ina, saka ko na-connect ang lahat. Kaya sa napakatagal, palagi mong akala ang pamilya ko ay naghahabol ng yaman at estado. Yao. Ikaw ay ikaw lang. Sa iyong plano? Naisip mo ba ang iyong sariling kaligtasan? Naisip mo ba paano kung pinalampas ko ang araw na iyon? Paano kung hindi ko naunawaan ang pahiwatig mo? Walang paano kung naniniwala ako na ang yaw ko ay poprotektahan ako. Huwag na ulit. Lee. Hindi kita kayang mawala. Feng Li, sa panahong ito na hindi mo alam ang katotohanan, anong bigat ng puot na iyong daladala, anong masakit na desisyon ang ginawa mo para mahalin ako? Tigilan mo na. Naghihintay ang lahat. Yaw, bilisan mo. Feng Li. Feng Li. Andito ako. Yaw, maligayang kaarawan! Ang Wheel of Fate na ito ay simbolo ng pagmamahal ng aking mga magulang. Nagpapasalamat ako para dito. Dinala ka nito sa akin. Yaw, mahal kita. Lee. Mahal din kita.